Isa din ba kayo sa mga taong naghihintay sa palabas ng animeng ito? Ito ang Ace of Diamond. Halos umabot na ng 5 taon ang paghihintay natin sa palabas na to. Natapos ito noong March 31 noong 2020. At meron lang itong laman hanggang umabot lang ng 52 episode. At dahil sa katagalan na paghihintay, ay hindi ko na mapigilan ang aking sarili na gumawa ng manga review nito. At kung katulad niyo ako, ay samahan niyo ako na tunghayan ang palabas na to sa manga. Spoiler alert lang sa mga taong hindi gustong malaman ang nasa manga na aking i-review. At huwag niyo nang tapusin ang panunood nito. Sa atin naman na hindi makapag-antay, ay simulan na natin to. Sa last episode ng anime, ipinakita sa atin ang araw ng paghaharap ng Yakushi at Ichidai. Kaya, samahan niyo ako na tunghayan ang paghahanda ng dalawang team na to bago ang araw ng kanilang laban. Sa chapter 170 kung saan napunta tayo sa field ng Yakushi. Habang pinapanood ng coach ng Yakushi na nagde-training ang kanyang mga player, ay may dalawang journalist ang dumating. Ito si Akiko at Fujio. Dito ay napansin ng babaeng journalist na nagkaroon na ang Yakushi ng mga bagong kagamitan kumpara dati. Napasabi ang coach na magaling at napansin niya ito. At nakuha daw nila ang mga bagong kagamitan galing sa malaking donasyon. Dahil daw sa malaking donasyon na nakuha nila ay nagdadalawang isip siya kung pwede ba daw nilang gastusin ang ganun kalaking pera. At napasabi ang babaeng journalist na nagkaroon daw sila ng pagkakataon na makapaglaro sa Kushin kaya nakuha nila ang mga ito. Dagdag pa ng coach na nung nagsimula daw ang summer tournament ay araw-araw na silang binibigyan at pinapadalhan ng mga food supply. At dahil din sa malaking nakuha lang donasyon ay nagkaroon na rin sila ng 3 mamahaling machine. Kung saan, ang isa pa rito ay nagpakita kaagad ng kakayanan dahil ang machine na to ay kayang gayahin ang slider ni Narumiya, fastball ni Furuya at ang mismong splitter ni Hongo. At nagawa rin ng machine na to na gayahin ang mismong slider ng ace ng HD High Third High. At nagsalita pa ang coach dito na sa West Block daw ay marami ang mga magagaling na pitcher. At kahit ano pang wasiwas ang bat nila, kung hindi naman ito matatamaan, ay hindi pa rin sila makaka-score. Kaya nga, nagpapasalamat sila sa mga taong tumulong sa kanila para sa laban. At nagsalita si Akiko na pinapalakas ba daw nila ang batting lineup nila dahil kumuha sila ng mga bagong pitching machine. Sumagot ang coach dito na sana magkakaroon din sana sila ng isang indoor practice area at ballpen na may bubong, pati na rin daw ng isang coach office. Napansin ng lalaking journalist na malaki na ang pinagbago ng Yakushi simula nung dumami na ang mga player nila. At tumugon naman ang coach dito. Pero ayon sa kanya, ang meron daw mas pinamalaking pagbabago ay ang mga third year. At ang dahilan daw nito ay ang mga bago nilang na-recruit na mga first year. At dahil daw sa mga first year, ay napupunan daw nila ang mga kakulangan ng mga players sa bawat posisyon. Sa kabilang banda ay mas malaki na ang expectation sa kanila. Kaya si Coach Todoroki ay hindi makatulog. At sa eksenang to ay nagtanong ang babaeng journalist kung nasaan na ba daw si Raichi. At dito ipinakita sa atin si Raichi na nasa loob ng ballpen ng Yakushi. Habang nasa batting position si Raichi, aniya pa ng coach ay tinanggihan ni Raichi na mag-practice ng batting kasama ang machine. Dagdag pa ng coach dito ay wala na daw siyang magagawa pa dahil sa sobrang katigasan ng ulo ni Raichi. Habang nagfo-focus si Raichi dito, ay napasabi ang kanyang ama na kayang maipicture ni Raichi lahat ng magagaling na pitcher na gamit lamang ang isip nito. At dito, ipinakita sa atin ang iniisip na kalaban ni Raichi sa batting. Ito ay walang iba kundi si Amahisa ng HD High Third High. At nung bumato na ang nasa isip ni Raichi na si Amai-san, ay nagawa niya itong tamaan. Kaya humahanga sa kanya ang mga nanonood sa kanya. At ayon pa sa tatay ni Raichi, ang kadahilanan daw kung bakit tinanggihan ni Raichi ang pitching machine ay dahil daw sa walang buhay ito.
At dito, napatanong na lang si Akiko kung ano ba daw ang ibig sabihin na sinabi ng coach na walang buhay. At nagsalita nga dito si Todoroki na hindi daw kagaya sa mga pitching nila Furuya, Sawamura, Narumiya, Amaisan at lahat ng mga pitchers na nakalaban nila. At dagdag pa ni Coach Todoroki dito, yung amoy, tunog ng bat kapag tumatama at yung pakiramdam sa kamay ay paulit-ulit daw nararamdaman ni Raichi habang kinakalaban ang mga pitchers sa isip niya. At lahat daw yun ay para daw sa araw na yan. Inaakala pa nga daw ni Todoroki na lalaki na ang ulo ni Raichi dahil sa marami ng tao ang umahanga sa kanya. Kaso, nakita niya rito na nakafocus si Raichi sa paghahanda para sa laban. Kaya dito ay napabulong na lang si Coach Todoroki at nagsabi na mas magiging interesado na daw lahat ng mangyayari. Habang nagtataka ang dalawang reporter dahil sa sinabi ni Todoroki, ay ibinalik tayo sa nakaraan na mag-ama. At sa flashback, nakita natin dito ang nanay ni Raichi na umaalis na ng bahay nila. At ipinakita din sa atin ang divorce paper ng nanay at tatay ni Raichi. At dito sa flashback ay nagsilita ang nanay ni Raichi na ayaw daw niyang mabuhay sa buhay na gusto ng mag-ama. At dito ay kitang-kita na natin na mas seryoso na si Coach Todoroki. At sabay-sabi na hindi pa daw siya fully satisfied sa kung ano na ang narating ni Raichi. At nagtanong din siya kay Raichi kung satisfied na ba siya sa kung anong narating niya. At dito'y nagpatuloy si Raichi sa kanyang pagsasanay at paghahanda para sa laban. Dito'y nailipat tayo sa scene kung saan makikita natin si Sanada na nasa gym. Habang abala si Sanada sa kanyang ginagawa, ay may isang first year na dumating at nagtanong kung kumusta na ba daw ang paa nito. At sumagot naman si Sanada dito na okay naman daw at nung simula daw nag-gym siya ay para daw na-re-awake na daw ang mga muscle niya. At nagtanong naman si Sanada kay Toby dito na kung sa middle school pa lang ba si Toby ay pumupunta na siya dyan sa gym. Sumagot naman si Toby dito na oo daw at ang nag-introduce daw sa kanya ay ang coach niya sa senior league team. At dito sa susunod na eksena ay nagpasalamat si Sanada kay Toby dahil sa tulong ni Toby na nakapaghanda si Sanada para sa summer tournament. Sumagot naman si Toby dito na wala daw yung problema at mas grateful pa nga daw siya na natulungan niya si Sanada na makapaghanda para sa laban. Habang papalis na si Sanada at Toby sa gym, ay nagsalita si Toby kay Sanada na mas na-impress daw siya na nagre-training si Sanada mag-isa at hindi niya kinakailangan ng professional trainer na pinagmalaki naman ni Sanada. At sana daw ay nagbigay din siya ng atensyon sa pagkain niya at pagdadiet. Nagpatuloy pa nga ang pag-uusap ng dalawa at nagsabi si Toby dito kay Sanada na meron pa daw pag-asa ito na mas gumaling pa. At tinawanan lang ito ni Sanada. At nagsalita si Sanada dito na masyado daw huli para pag-usapan ang potensyal niya. At sumagot naman si Toby dito na hindi pa man daw huli. Pero ayon kay Sanada na ginawa na daw niya lahat sa sarili niyang paraan. At sa next scene ay inilipat tayo sa school ng HD High 3rd High na kung saan makikita natin si Hoshida na nakaupo lamang at ang mga player na nagpa-practice. Habang nakikita natin na si Hoshida ay nakaupo, ay nakita siya dito ng ace na si Amaisan at tinanong kung anong ginagawa nito. Sumagot naman si Hoshida dito at sinabi na nakikinig daw siya sa sinasabi ng bat. At nagtanong si Amaisan kung ano naman sinasabi nito. At sa tingin daw ni Hoshida, ang sinasabi daw ng bat sa kanya ay dapat siya magpahinga. At sumagot naman si Amaisan dito na ang buti daw ng bat at saka wala daw sila makukuha kung mapapagod sila bago ang laban. At habang sinasabi ni Amaisan yun, ay biglang tumunog ang cellphone niya. At dito, makikita natin na ang dahilan kung bakit tumunog ang cellphone niya ay nag-text si Sawamura sa kanya. At ang text si Sawamura sa kanya ay nagtatanong ito sa bawat detalye sa bagong pitch ni Amaisan. At dito lang po nagtatapos ang chapter 170 ng Ace of Diamond. At sana po'y patuloy niyo po akong suportahan para sa susunod nating videos. At ako po ang inyong Kamanga, signing off.